As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, na nagsasabing sa mga kaawaan ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin na patuloy niyang ipinahiram ang buhay na taglay natin. Kaya tayo ay nakagising ngayong araw na ito. Napakabilis po ng ating panahon. Ngayon ay March 3, Lunes. At akin pong inaanyayahan ang bawat isa sa pagpapatuloy ng ating natatanging pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope. Mamayang gabi alas 7 po ng gabi. Mamaya atin pong ipagpapatuloy ang natatanging pag-aaral na ito na may pamagat na Revelation of Hope. At doon po sa mga kaibigan nating pinasimulan ang pag-aaral na ito noong Sabado, ay nais ko pong anyayahan kayo na i-thumbs up kung kayo po ay nakinig o sumabaybay o nanood dito sa ating pagtatanghal na Revelation of Hope. Binabati natin ang ating mga tagapakinig sa iba't ibang lugar dito sa Luzon, dyan po sa Occidental Mindoro, sa Oriental Mindoro, sa Calaca, Batangas, sa Quezon. At mayroon po tayong mga kaibigang nakikinig dyan po sa Ilocos Sur, Isabela, Pangasinan at Bulacan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik dito sa ating palatuntunan. Ganon din po ang mga kaibigan nating nasa Facebook at YouTube channel ng atin pong AWR 89.1 FM, Adventist World Radio, Manila. Ikaw ay nakikinig sa atin pong himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect. Dito ay nilalayo nating pasimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng kanyang salita at sa pananalangin. At ito na po ang huling bahagi ng aklat ng Genesis. Tayo ay nasa Genesis chapter 50 verses 22 to 26 ngayon ang ating babasahin, at mula po sa ang Bible Pinoy version
Pakinggan niyo po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Egypt nga tumira si Joseph, kasama ang angka ng tatay niya. Umabot siya ng 110 years old. Nakita pa niya ang mga apo ni Ephraim. Naabutan din niya yung mga apo niya kay Mashir na anak ni Manase. Kasama sila sa pamilya niya. Sinabi ni Joseph sa mga kapatid niya, "Malapit na akong mamatay, pero huwag kayong mag-alala. Tutulungan kayo ng Diyos na makaalis sa lugar na ito at ibabalik niya kayo sa lugar na pinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob." After nun, pinasumpa ni Joseph ang mga Israelites. Sabi niya, "I-promise niyo sa akin, pag dinala na kayo ng Diyos sa lupang yon, isama niyo rin ang mga buto ko." So namatay si Joseph sa Egypt sa edad na 110. Inimbalsamo ang katawan niya at nilagay sa kabaong. Tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kaibigan, kapag tayo ay nangako o mayroon tayong ipinangako sa ating mga anak, sigurado akong hindi nila ito makakalimutan at hindi nila tayo titigilan hanggat hindi natin naibibigay sa kanila ang ating ipinangako, kahit na yon ay isang maliit na bagay na ating ipinangako. Hindi sila titigil hanggat hindi natutupad ang ating ipinangako. Sa anumang relasyon, kaibigan, ang pagtupad sa mga pangako ay isang mahalagang bahagi ng pagbuo ng tiwala. Ang pinakamahalagang talata sa Genesis ay ang unang mga pangako ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 12 verses 2 and 3. Ang sabi ng Panginoon, "Gagawin kitang isang malaking bansa at pagpapalain kita. Aking gagawing dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala at lahat ng mga tao sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo." Sinabi ng Diyos na ang lupain ng Kanaan ay ibibigay sa kanyang mga descendants bilang kanilang mana. Sa talatang 8 ng Genesis chapter 17, ang sabi ng Panginoon, "Mga dayuhan lamang kayo ngayon sa lupain ng Kanaan, pero ibibigay ko ang buong lupain ito sa iyo at sa mga lahi mo. Magiging inyo na ito magpakailanman, at patuloy akong magiging Diyos ninyo." Kaibigan, ang mga ito ay malalaking pangako. Ngunit sa pagtatapos ng Genesis, ang tanging lupain sa Kanaan na pag-aari ni Abraham, unang kanyang mga descendants, ay ang libingan na yungib at valley na kinaroroonan ng mga labi ni Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca at Jacob at si Leah. Walang sino man sa mga descendants ni Abraham ang nakatira sa lupain ng Kanaan na kanyang naipinangako ng Diyos. Pumunta silang lahat sa Egypt dahil sa tagutom at doon sila ay nanatili sa mahabang panahon. Madaling maintindihan kung magkakaroon ng pagdududa si Joseph tungkol sa mga pangako ng Diyos. Mangyayari pa ba? Tutuparin pa ba ng Diyos ang kanyang pangako na kanilang uukupahin ang lupain ng Kanaan? Subalit tingnan natin na may mahalagang pahiwatig na ang Diyos ay gumagawa upang tuparin ang kanyang pangako. Ipinoropesiya ng Diyos kay Abraham na ang kanyang mga descendants ay mabubuhay ng mahabang panahon sa ibang lupain bago matanggap ang lupang pangako. Sa Genesis chapter 15 verses 13 to 16, ganito ang nakasulat. Pagkatapos sinabi sa kanya ng Panginoon, "Siguradong ang iyong mga lahi ay maninirahan sa ibang bansa at gagawin silang mga alipin doon at pagmamalupitan sa loob ng 400 taon." Verse 14, "Ngunit parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Pagkatapos aalis sila sa bansang iyon na dala ang maraming kayamanan." Verse 15, "Ikaw naman Abraham o Abram, pahahabain ko ang buhay mo at mamamatay ka sa katandaan na may kapayapaan. Lilipas muna ang 4 na henerasyon bago makabalik dito ang mga lahi mo, dahil hindi pa umaabot sa sukdulan ang pagkakasala ng mga Amoreyo para parusahan sila at paalisin sa lupaing ito." May dahilan ang ating Panginoong Diyos. Pero ang tiyak ay gumagawa siya
upang tuparin ang pangako na kanyang ipinangako kay Abraham at sa kanyang descendants. Maliwanag ding nakita natin na kasama ng Diyos si Joseph o kasama ni Joseph ang Diyos sa buong buhay niya. Bilang huling pagkilos ng pag-asa at pananampalataya, nag-iwan si Joseph ng malinaw na mga tagubilin tungkol sa kanyang paglilibing. Kaibigan, ang huling mensahe ni Joseph sa kanyang pamilya sa talatang 25 ng Genesis chapter 50, ang Diyos ay tiyak na tutulong sa iyo at pagkatapos ay dadalhin mo ang aking mga buto mula sa lugar na ito. Pinanghahawakan ni Joseph ang mga pangako na iyon ng Panginoong Diyos. Naniniwala siya na hindi mananatili sa Egypt ang kanyang angkan. Sila ay ibabalik ng Diyos sa lupang pangako. Kaya ang kabilin-bilinan niya ay dalhin din nila ang kanyang mga labi o ang kanyang mga buto kapag dumating ang panahon na sila ay ibabalik na ng Panginoon sa lupang ipinangako. Napakagandang patutuo ng pag-asa na mayroon siya sa pangako at salita ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, may higit pang mahalagang pangako na ibinigay ang ating Panginoon sa mga mananampalataya ngayon, sa iyo at sa akin. Pakinggan mo ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis, Kabanatang 21, talatang 1 hanggang 4. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na naggagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila. At sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang pananambitan man, unang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Ang lahat ng masasamang karanasan na ating naranasan sa mundong ito ay lahat mawawala sapagkat inilalaan ng ating Panginoong Diyos sa bawat mananampalataya ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa at ang kanyang presensya ay mananatili sa kanila. Kaibigan, ipinakita kay Juan at ipinarinig sa kanya ang mga katotohanan ito at tiniyak ng Diyos sa kanya na siya ay makakasama ng kanyang bayan sa buong panahon. Wala ng kamatayan, wala ng paghihirap, wala ng luha, wala ng panambitan, wala ng pagkakasakit. Ang mga bagay na naranasan nating mahihirap at masasama sa ating kapanahonang ito ay hindi na natin mararanasan sa bagong langit at bagong lupa na inihahanda ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, ano ang ilang mahalagang takeaways mo mula sa naging pag-aaral natin sa aklat ng Genesis? Paano nakatulong sa iyo ang pag-aaral na ito na mas maunawaan ang Diyos at ang kanyang mga pangako? Paano ito nagpatibay ng iyong pananampalataya? Para sa iyong comment and reflection, maaari mong i-comment dyan po sa ating comment section. At para naman po sa inyo na mga nakikinig sa radyo, ang atin pong numero kung saan pwede nyong i-text ang inyo pong reflection ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At sa atin pong pagpapatuloy, atin pong pakinggan ang isang natatanging awit na inawit ni Ryan and Jewel Inapan, may pamagat,
all that you say. Pakinggan natin ang makalangit na awiting ito. All that you say and reveal, all you command or conceal, all of your word here for me, all that you say is all that I need. Blessed are the ones who will listen. Blessed are the ones who will hear. Speak, Lord, while I am waiting. Speak while my heart is near. All that is true, all that's right, all that is pure, radiance light. All of your heart here for me. All that you say is all that I need. Blessed are the ones who will listen. Blessed are the ones who will hear. Speak, Lord, while I am waiting. Speak while my heart is Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. Blessed are the ones who will listen. Blessed are the ones who will hear. Speak, Lord, while I am waiting. Speak while my heart is near. Blessed are the ones who will listen. Blessed are the ones who will hear. Speak, Lord, while I am waiting. speak while my heart is near. Speak, Lord, while I am waiting. I'm Speak while my heart is near. Maraming salamat, Joel and Ryan. Tayo ngayon, kaibigan, ay dadako sa ating pananalangin at nais kong makasama ka. Saan ka man naroon, tayo ay lumapit sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, dakila naming Diyos, Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Ikaw ang may lalang ng buong sanlibutan, may-ari ng aming mga buhay. Ibinabalik namin ang pasasalamat sa inyo, dakilang Diyos, sapagkat pinatibay nyo ang aming mga pananampalataya, na bagamat hindi pa namin nararanasan ngayon ang katugunan sa inyong mga pangako, inaantay namin ito
ng may dakilang pag-asa sapagkat ikaw ang nagsalita. Salamat na ang lahat ng iyong pangako ay oo kay Kristo at sa pamamagitan niya ang amin ay sinasalita namin sa kaluwalhatian ng Diyos katulad ng binanggit ni Apostol San Pablo sa 2 Korinto, Kabanatang 1, Talatang 20. Panginoon, ngayon pong umaga, akin pong ipinapakiusap na inyo pong tugunin ang mga panalangin ng aming mga kaibigan, lalong-lalo na po ang humihingi ng kagalingan para sa kanila pong mga mahal sa buhay na may karamdaman. Ang amin pong mga kaibigan na mayroon pong pagsubok sa kanila pong negosyo at trabaho. Kayo ang mamagitan, dakilang Diyos. Inyo pong palaguin ang mga negosyong itong pinagkatiwala ninyo sa kanila. Panginoon, ibinabalik din namin ang aming pasasalamat sa mga panalangin inyong tinugon sa pagtatagumpay na pinagkaloob niyo po sa aming mga kaibigan at sa kanilang mga anak. Akin pong ipinapakiusap ngayong umaga na sa amin pong paghayo para po sa aming mga pagtatrabaho. Hinihiling po namin ang pag-iingat ng mga piling anghel. Ilayo po ang bawat isa sa mga kasakunaan. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, muli ay isang taus-pusong pasasalamat sa inyong pagtangkilik dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at higit sa lahat dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect. Ako po ay talagang natutuwa na makita kayo na nandyan sa atin pong Facebook page, nakatutok sa atin pong palatuntunan, bagamat hindi namin lahat na re-replyan ang inyo pong mga pagbati. Maraming salamat po. Ito ay nagbibigay sa amin ng inspiration na gumising din ng maaga para po tayo ay sama-samang lumapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang banal na salita, pagpapasalamat at pananalangin. Muli ko pong inaanyayahan ang bawat isa na atin pong subaybayan ang atin pong natatanging pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope mamayang gabi alas 7. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa series ng Revelation of Hope. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ito ang iyong kaibigan, Nar Caranza, na nagsasabing kung ang salita ng Diyos ang ating gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Manatili po kayo nakikinig sapagkat ihahandog pa namin ang mga makalangit na awitin at ang iba't ibang mga programa dito po sa ating himpilan. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you.
promise is true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above.